Bago pa man maging hari ng Megadeth, si Dave Mustaine ay naging bahagi muna siya ng isang banda na sisira sa mga pader ng heavy metal. Yan ay ang Metallica. Pero sa halip na luwalhatiin, siya ay tinanggal. Wala man lang second chance, wala man lang goodbye. Paano kung ikaw ang nagtanim pero iba ang umani? Paano kung ikaw ang nagpasiklab ng apoy pero ikaw ang unang itinapon sa apoy? Segment number 1. Ang unang pagkakataon at ang sakit ng pagtitiwala. 1981, isang taon na puno ng pangarap, kabataan at mga guitar riff. Dito unang nagtagpo ang mga landas nila Dave Mustaine at ng mga kabataang sina James Hetfield, Lars Ulrich at Ron McGovney sa Los Angeles. Binuo nila ang Metallica, isang banda na magbabago ng takbo ng heavy metal sa buong mundo. Sa unang tingin, si Mustaine ay perpekto para sa banda. May kakaibang bagsik, may presensya sa entablado, at higit sa lahat, may galing sa gitara na tila parang halimaw. Pero ang lakas ni Mustaine ay may kapalit. Sa likod ng talento niya ay galit at bisyo at isang malalim na sugat mula sa kanyang kabataan. Isang sugat na hindi madaling pagalingin. Habang ang Metallica ay unti-unting nakikilala, lumalalim din ang tensyon. Ang kanyang madalas na pag-inom, pagiging mapusok, at init ng ulo ay nagbubunga ng hindi pagkakaunawaan sa banda. Ngunit kahit ganon, walang duda sa kanyang kontribusyon mula sa mga kanta tulad ng Jump in the Fire hanggang sa ilang iconic riffs ng The Four Horsemen. Ngunit sa isang idlap, nagbago ang lahat. Segment number 2. Ang pagtapon kay Dave Mustaine at ang sakit sa pagkawala. Noong April 11, 1983, umaga, nagising si Dave sa isang kakaibang atmosfera. Tahimik, walang ingay ng rehearsal, walang plano, walang riff. Si Lars at James ay tahimik hanggang sa binitawan nila ang mga salita na tataga sa kanyang puso. Dave, tanggal ka na sa banda. Isang bus ticket pabalik sa California ang inabot lang sa kanya. Walang farewell party, walang pagkakataon upang magpaliwanag at walang paalam. Sa isip ni Mustaine, ito ang pinakamalaking dagok sa kanyang buhay. Tinanggal siya sa banda na tinulungan niyang buuin, hindi dahil sa kakulangan sa talento, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Habang nakasakay sa bus, tumitingin sa bintana, nagsimula siyang magsulat sa ilang piraso ng papel at doon isinilang ang galit, pangarap at plano. Ang blueprint ng kanyang sariling paghihiganti ay nabuo ang Megadeth. Ang ikatlong segment, Megadeth, galit na ibinuhos sa musika. Sa ilalim ng apoy ng galit, isinilang ang Megadeth. At kung ang Metallica ay rumaragasa sa eksena, si Dave ay tahimik pero mainit na nagbubuo ng sariling puwersa. Kasama si David Ellefson at ilang bagong miyembro, sinimulan ni Mustaine ang kanyang kampanya, ang layunin, higitan ang Metallica at ipakita sa mundo na mali ang desisyon ng dati niyang banda. Noong 1985, inilabas ang debut album na pinamagatang Killing is My Business and Business is Good. Mabilis, teknikal, at punong-puno ng puot. Sinundan pa ito ng mas mabibigat na albums tulad ng Peace Cell, But Who's Buying at Rust in Peace na sa ngayon ay tinuturing na isa sa pinaka-iconic na thrash metal album sa kasaysayan ng musika. Habang lumalakas ang Megadeth, lumalalim naman ang sugat. Sa bawat interview, sa bawat kanta, may bahid na pagdurusa at hinanakit. Mga multong hindi maiwasan ang patuloy na kumparahan.
Hindi natapos sa pagtanggal ang kwento. Sa bawat tagumpay ng Metallica, si Dave ay patuloy na nilalamon ng mga tanong. Paano kung hindi siya tinanggal? Kapag pinupuri ang Master of Puppets, naroon ang anino ni Mustaine. Kapag tinutugtog ang early songs ng Metallica, naroon ang mga riffs na siya ang may gawa. Sa isip ng maraming tagahanga, hindi mawawala si Dave Mustaine sa kasaysayan ng Metallica kahit wala na siya sa banda. Ngunit para kay Dave, ang multo ng kanyang nakaraan ay patuloy na humahabol. Sa bawat tour, sa bawat interview, parang kailangang patunayan niya na siya ay may halaga at kaya niyang magtagumpay kahit wala ang Metallica. Segment number 5. Ang kapaitang di mabura, mga deklarasyon ng sama ng loob. Hindi na itago ni Mustaine ang pait na nadarama. Sa mga panayam, madalas niyang banggitin ang Metallica. May mga pagkakataong galit at may mga pagkakataong may halong lungkot. Bakit hindi nila ako kinausap muna? Bakit ako basta na lang itinapon? May mga panahong tila hindi siya makamove on, na kahit gaano kalayo na ang narating ng Megadeth, parang may kulang pa rin. Parang gusto niyang muling tumugtog kasama sina James at Lars. Hindi bilang pagbabalik, kundi bilang isang closure. Sa isang panayam, inamin ni Dave, "I was angry for so long, it ate me alive." Segment number 6. Sarili ko rin ang aking kalaban o ang personal na demonyo sa aking isipan. Hindi lang multo ng nakaraan ang kalaban ni Dave. Sa loob-loob niya, may isa pang mas malupit na kalaban. Yan ay ang sarili niya. Dahil nagdaan siya sa matitinding pagsubok, droga, alak, depresyon, at ilang beses siyang muntik na mawalan ng lahat. Muntik nang mamatay. Pero sa lahat ng yon, may isang bagay na hindi niya binitawan, ang gitara. Sa bawat rehab, sa bawat balik, tila laging may bagong album. Parang musika ang nagsisilbing oxygen niya sa gitna ng paghihingalo. Sa mga huling taon, natutong lumapit si Dave sa pananampalataya. Hindi na siya ang dating galit na galit sa mundo. Ngayon ay mas introspective na siya, mas mapagpatawad at mas mapayapa. Segment number 7. Muntik na muling magtagpo ang bigong reunion ng Metallica at Megadeth. Noong 2009, nagsama-sama ang Big Four ng thrash metal. Andiyan ang Metallica, Slayer, Anthrax, at Megadeth. Sa mga fans, ito ang katuparan ng panaginip. Sa likod ng entablado, tensyonado naman ang hangin. Makikitang parang bata si Dave na naghihintay ng yakap mula sa kanyang matagal ng mga kaibigan. Sa entablado, tinugtog nila ang kanta, ang Am I Evil? Isang sabayang jam sa lahat ng banda. At sa panandaliang iyon, naging isa muli sila. Pero sa likod ng ngiti, may kirot. Dahil ang mga sugat, kahit naghilom, may peklat pa rin. Hindi naging ganap ang reunion dahil walang masinsinang pag-uusap at walang closure. Pero para kay Dave, sapat na iyon, isang yakap mula sa nakaraan. Isang patunay na kahit papaano ay may respeto pa rin. Segment number 8. Ang muling pagkabuhay, pananampalataya, pamilya at kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabura ang galit. Hindi na siya basta frontman ng Megadeth. Isa na siyang ama, isang Kristiyano at isang patunay ng pagbabagong buhay. Inamin ni Dave na ang pagiging ama at ang pagbabalik loob sa Diyos ang nagturo sa kanya kung paano patawarin hindi lang ang iba kundi ang kanyang sarili. Ang kanyang musika ay hindi na lamang protesta laban sa mundo. Ito na rin ay isang pagsusuri ng sarili, refleksyon at pagpapalaya. Katulad sa ating viewer na nagpapa-shoutout mula sa Davao City na si Phil Ensoy. Segment number 9. Ang paglaban sa kanser at muling pagbangon, ang tunay na testamento ng isang mandirigma. Noong 2019, sa edad na 57, isang anunsyo
ang yumanig sa mundo ng metal. May cancer ako, throat cancer. Para sa isang musikero, lalo na sa vocalist na si Dave Mustaine, ito na ang pinakamatinding kalaban. Pero kung kilala mo si Dave, alam mong hindi siya susuko. Habang ang iba ay magpapahinga na, si Dave ay pumasok sa chemotherapy na parang pumasok sa recording studio. Bit-bit ang lakas ng loob, gitara sa isip at pananampalataya sa puso. Habang nakikipaglaban sa sakit, mas lumalim ang kanyang pagninilay. Ang dating galit ay napalitan ng pananalig. Ang dating mga kanta ng puot, ngayon ay may halong pag-asa. At sa pagbabalik niya sa entablado, matapos malampasan ang kanser, isang payak pero makapangyarihang linya ang binitawan. It's good to be back. Nagpatuloy ang Megadeth at naglabas ng bagong album. Yan ay ang The Sick, The Dying, and The Dead. Mula sa itinapon, siya ay naging alamat. Mula sa may sakit, naging ilaw. Si Dave Mustaine ay hindi lamang alamat ng thrash metal. Isa siyang paalala na kahit gaano kalupit ang mundo, ang pananampalataya, determinasyon at musika ay ang kanyang panalo sa lahat. Segment number 10. Ang alamat, ang kapatawaran at ang pamana. Sa dulo ng lahat ng alon, ng galit, ng sakit at tagumpay, isang tanong ang palaging lumulutang. Ano ba talaga ang iniwan ni Dave Mustaine sa mundo ng musika? Ang sagot, hindi lang basta riff, hindi lang guitar solo na parang espada, hindi lang kanta ng revolusyon. Ang iniwan niya ay isang pamana ng paninindigan. Muli ring nagtagpo ang landas ni na Dave at James Hetfield sa tahimik na paraan. Nag-usap, nagkapatawaran, hindi para sa media, kundi para sa kanila. Sa mga fans, sapat na ang simpleng yakap at pagtango. Isang patunay na ang mga sugat, kahit malalim, ay kayang hilumin ng respeto at panahon. Sa ngayon, sa bawat gitaristang humahawak ng instrumentong may galos, sa bawat boses na minsan ay pinatahimik, si Dave Mustaine ay nariyan bilang inspirasyon. You can fall, but you can rise louder than ever before. Kung na-inspire ka sa kwento ni Dave Mustaine, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Ito ang kwento ng taong piniling mabuhay sa gitna ng ingay, laban sa takot at para sa musika. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.